Samantala, bukod sa malalakas na ulan at hangin, nagbigay abiso din ng pag-asa mula sa banta ng storm surge, partikular sa Hilagang Luzon. Mahigpit din naman binabantayan ang level ng tubig sa mga dam, lalo na ang mga posibleng umabot sa critical level. Si JM Pineda sa sentro ng balita. Sa paglapit ng sentro ng Bagyong Krising sa Kalupaan, partikular na sa Northern Luzon, nagbigay ng babala ang pag-asa sa posibleng epekto nito sa mga lugar na dadaanan ng bagyo. Kabilang na nga dyan ang malalaking daluyong. Base sa forecast ng pag-asa, aabot sa 2 meters ang taas ng storm surge sa mga baybayi na tatamaan ni Krising. Damay dyan ang probinsya ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Isabela. Itong nakataas natin na storm surge ngayon ay ibig sabihin nito, inaabisuhan natin yung mga kababayan natin na nakatira lalo na sa coastal areas. Kung yung bahay natin ay nakatira malapit sa coastal areas o sa malapit sa karagatan natin, may tsansa na umabot ng 2 meters yung mga alon natin o yung daluyong na tinatawag natin sa Tagalog. Ito yung storm surge at maaaring maapektuhan yung ating mga infrastructure, yung bahay natin, lalo na yung mga kung meron tayong mga alagang hayop. Bukod of course, yung pinakainiwasan natin ay yung casualty. Asahan rin sa mga lugar na ito ang minimal to moderate damage sa mga komunidad na malapit sa baybayin. Bukod sa storm surge, nakaangat din ang mga rainfall warning sa mga lugar na lubhang maapektuhan ng bagyo. Makakaranas sa mga lugar na ito ng light to torrential rains sa mga susunod na oras. Malaki umano ang tsansa ng pagbaha sa mga lugar na nasa ilalim ng rainfall warning. Ayon sa pag-asa, localized floodings ang mararanasan kapag nasa yellow rainfall warning. Mas maraming lugar naman ang posibleng bahain sa ilalim ng orange rainfall warning. Malawakang pagbaha naman ang pwedeng maranasan sa mga lugar o probinsya na nasa red rainfall warning. Of course, naka-orange tayo at actually may red din tayo dun sa tatahakin mismo nung bagyong Krising at meron din tayong naka-red dito sa western part ng Southern Luzon at ganoon din sa western part ng Visayas. Ibig sabihin nito ay pinag-iingat talaga natin dahil about 200 or more yung mga millimeters ng rainfall yung maaari natin na ma-receive. Hanggang Linggo mananatili na nakataas ang rainfall warning sa mga lugar na apektado ng bagyong Krising. Nakamonitor din ang pag-asa sa galaw ng level ng mga dam dahil sa bagyo, lalo pa at posible na umabot ito sa critical level. Posible po, no? Hindi natin inaalis yung posibilidad na magkaroon ng spilling level or critical level man yung mga dams natin. Kaya mahalaga na manatili tayo na updated. Dagdag pa ng pag-asa, mababa naman ang tsansa na iangat pa sa tropical cyclone wind signal number 3 ang mga lugar na dadaanan ng bagyo. Bukas, posibleng magbago na umano ang panahon sa mga apektadong lugar. At sa linggo naman ay mababawasan ang mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 2. JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.